Babala, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at naglalaman ng mga elemento ng katatakutan. Hindi ito angkop para sa mga bata o sa mga madaling matakot. Manood sa sariling pananagutan. Alas 11 ng gabi nang marating ni Paulo ang matagal nang pinabayaan na apartment sa Avenida. Binalot ito ng mga lumang tsismis, may isang babaeng nagpapakita raw sa Unit 4B tuwing alas 12. Tumigil si Paulo sa tapat ng gusali, hawak ang flashlight at telepono. Nakatingin siya sa ikaapat na palapag, at sa isang iglap, may aninong mabilis na dumaan sa bintana. Napalunok siya. Totoo nga kaya ang sabi-sabi? Dahan-daang pumasok si Paulo sa loob ng gusali. Mabigat ang bawat hakbang sa basag-basag na tiles, habang ang kisame ay puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Tila may malamig na hangin na humahaplos sa batok niya, kahit sarado ang mga bintana. Ang ilaw ng flashlight niya ay nanginig, at saglit siyang napatigil nang marinig ang isang mahinang tunog ng sapatos mula sa itaas. Habang inaakyat ni Paulo ang hagdan, napatingala siya sa ikaapat na palapag. Doon niya nakita ang isang aninong mabagal na naglakad sa dulo ng pasilyo, tila isang babae na may mahabang buhok. Ngunit ang kakaiba, hindi ito lumalakad, parang dumudulas lang sa hangin. Napakapit si Paulo sa railing ng hagdan, pilit na pinatatag ang sarili. Walang atrasan, bulong niya sa sarili, kahit ang puso niya ay parang lalabas sa dibdib. Sa ikaapat na palapag, ang katahimikan ay halos bumibingi. Si Paulo ay dahan-daang naglalakad sa madilim na pasilyo kung saan ang mga bumbilya ay nagkikislapan, at ang mga pintuan ay puro luma at may bitak. Sa bawat hakbang niya, parang may humahakbang din sa likod niya, eksaktong pareho ng ritmo. Huminto siya, tahimik. Ngunit paglingon niya, wala namang tao. Tanging malamig na hangin lang ang sumalubong sa kanya. Tumapat si Paulo sa pintuan ng Unit 4B. Ang numerong 4B ay halos barado na sa kalumaan, at may mahahabang bitak ang kahoy. Mula sa likod ng pinto, may naririnig siyang mga mahihinang bulong. Mga salitang hindi niya maintindihan, pero malinaw, babaeng tinig, paulit-ulit, tulong. Tulong. Napalunok si Paulo. Ilalagay na sana niya ang kamay sa doorknob nang bigla itong umikot mag-isa. Marahang bumukas ang pintuan ng 4B. Pumasok si Paulo, at agad siyang sinalubong ng amoy ng bulok at basa. Sa loob, puro sirang kasangkapan at alikabok ang bumalot sa buong kwarto. Ngunit ang pinakanakapukaw ng pansin niya ay ang isang salamin sa sulok ng silid na tatakpan ng pulang tela. Umihip ang hangin mula sa kung saan at unti-unting bumagsak ang tela mula sa salamin. Wala siyang refleksyon. Nakatingin si Paulo sa salamin na wala man lang aninong ibinabalik sa kanya. Ngunit ang paligid ng silid, malinaw na naroroon sa refleksyon. Biglang may gumalaw sa likod ng refleksyon, isang babae, nakaputi, may mahabang buhok na basang-basa. Hindi siya gumagalaw sa tunay na mundo. Tanging sa salamin lang siya naroroon. Sa isang kisap mata, ngumiti ito, isang ngiting puno ng sakit, galit, at paghihiganti. Napaatras si Paulo, ngunit nang muling tumingin sa salamin, wala na ang babae. Nandyan na lang ulit ang pulang tela, nakatakip na parang hindi ito gumalaw kailanman. Tumalikod si Paulo at mabilis na nilapitan ang pintuan. Ngunit bago pa siya makalabas, biglang bumagsak ito ng malakas at kusa itong nagkandado. Sa loob ng silid, lumalakas ang iyak ng isang babae, hindi galing sa isang lugar lang, kundi mula sa mismong pader, kisame, at sahig. Hinampas ni Paulo ang pinto, tinatawag ang pangalan ng Diyos, pero tila hindi siya marinig. Ang flashlight niya ay kumikislap na, at sa bawat pagpatay-sindi, mas lumalapit ang tunog ng pag-iyak. Napaatras si Paulo papunta sa sulok, nanginginig ang kamay at katawan. Ngunit biglang may kaluskos mula sa ilalim ng kama. Unti-unting lumalabas ang isang babae, mapatla.
Mahaba ang buhok, at ang mga mata ay butas, itim, at walang laman. Para siyang gumagapang na parang hayop, dahan-dahan, walang tunog, pero ramdam mo ang bigat ng kanyang presensya. Napatili si Paulo, at humiyaw ng tulong, pero walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Nadapa si Paulo habang pilit umiilag sa nilalang. Tumilapon ang flashlight sa isang sulok, at ang buong silid ay nabalot ng pulang liwanag na tila galing sa salamin. Mula sa ere, lumutang ang babae, ang kanyang buhok ay lumilipad, ang mga braso ay nakabuka, at ang bibig ay nakanganga na parang sumisigaw ng katahimikan. Hindi siya nagsalita, tiningnan lamang niya si Paulo ng diretso, at sa isang iglap, isinubsob nito ang mukha niya sa lalaking nanginginig sa sahig. Nang magising si Paulo, nasa labas na siya ng gusali, duguan ang kamay at basag ang cellphone. Ang Unit 4B, wala na raw iyon. Mulat sa pool, sarado na ang silid na yun. At ang mga nakakatuntong doon, hindi na madalas bumabalik. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Paulo kung totoo ba ang nangyari o isang masamang panaginip lang. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, palaging bumabalik sa isip niya ang salamin, at ang babaeng wala sa mundo ng buhay. Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at hindi hango sa totoong buhay. Anumang pagkakatulad sa mga tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin lamang ng aming channel na maghatid ng libangan, takot, at kilabot, gamit ang malikhaing imahinasyon ng mga kwentong Pinoy.